Hello, good morning. Good morning. Today is September 6, Saturday. Happy weekends. And hopefully na weekend natin. Napakaulan mga kaibigan, napakaulan. So, napakaulan sa mga oras na to. Tumigil muna ako dito ng mga siguro mga 10 to 20 minutes dahil nga po sobrang lakas ng ulan. So for the meantime, naisipan ko munang i-ano muna yung aking episode sa the issue sa kapaligiran ng ating dito sa nangyayari sa atin, mga issue na samut-sari na nangyayari dito sa ating bansa. So andyan yung, di ba, tatakpan yung impeachment trial ni Sara Duterte. So tapos yung missing sa Bungero, medyo naglaylo rin ng missing sa Bungero. At ito ngayon ang pinaka-latest, ang flood control scandal na napakarami ng involved rito talaga. So andyan yung lalo na ang talaga itong mag-asawa na Vizcaya, si Carly at saka si Sara Vizcaya, talagang sila ngayon ang nasa on the spot na talagang yung mga realista talagang pinupuntahan pa ang bahay nila sa Pasig para nga talagang tuligsain sila. Pero although naman siguro hindi wala akong kinakampihan rito sa kasi yung mag-asawa kasi si Sara at saka si Carly, hindi naman talaga usually na talagang masamang tao. Siguro kaya sila napilitan na maging contractor dahil siguro rin naman may mga tao siguro na nakapaikot sa kanila, nagginamit din sila. Pero although nagpagamit sila, yun ang mali nila doon. At saka siguro na naman sila, na alam na nila, nagkaroon na dating previous na ganit na police na halos ganyan din ang controversial, yung plunder case na nadamay pa nga, na nasangkot nga si Jingo Estrada at saka si Bong Revilla doon sa plunder case regarding doon sa fertilizer. Ngayon naman, ang inisyo naman, itong flood control, grabe talagang rito sa atin sa Pilipinas. Talagang hindi mo talaga talaga ang issue sa mutsari pagdating sa corruption. Kasi nga, ang problema nga dito sa atin, dahil nga na tong corruption, dahil nga po, sa dami pong talaga, sa daming mga politician, lalo na po itong congressman, napakarami, ang daming sangkot sa mga congressman regarding dito sa flood control. Kasi nga po, tulad nitong si Saldi Go, na kapatid ni Christopher Go, na isa ring kontraktor at may pwesto rin sa Parting People. Itong mga ang problema dito, nadadamay siyempre ang mga anak, although hindi naman natin masasabi walang kasalanan ng mga anak, dahil ang problema kasi magulang nila ang nakagawa ng talagang maling gawain sa nangyayari. Ang problema kasi, pundo ng bayan ang kanilang nilustay. Pera ng taong bayan na inaasahan na sila dapat ang mag-aayos sa Pilipinas. Sila dapat ang gumawa ng mga dapat na solusyon ng problema ng Pilipinas. Pero sila pa ang gumagawa ng ninanakaw na pera ng Pilipinas. Ang pundo na para dapat doon sa mga proyekto na yon ay kanilang tinangay na walang kabog-abog na napupunta lang sa mga bulsa nila na pang sariling interest lamang talaga. Pero kaya naman ako nag-ano sa ganito dahil nga ang ko naman, nasasaktan din ako kasi biktima din ako, taxpayer din ako eh. Kaya parang inaano ko nga, bakit ginawa ito ng mga ganitong tao na kulang na lang na nakawin direkta sa kabab, pinapadaan pa doon kunwari sa flood control, pero nanakawin rin naman pala nila, kunwari dadaan sa mga Congress, sa Senado, lalo na tong involved sa mga congressman na halos hindi naman nila lahat ng congressman, pero andyan ang punot dulo ng corruption dyan sa mga pork barrel na yan, dyan po sa na yan. Kaya po nagkaroon ng insertion dahil nga po sa mga taong mali ang ginagawin at mga namumuno rin na pinapayagan na isingit yung mga ganon. Siguro naman alam yan naman lahat halos ng congressman. Alam yan ni Romualdez rin naman, di ba?
Alam niyan lahat, lalo na si Escudero na siyang Senate President. Tapos andyan yung si Joel Villanueva na sayang at ang ano ko pa naman dati kay Villanueva, napakatino na tao. Pero wag na natin isali si Robin Padilla kasi given na yon. Wala naman talagang ano si Robin Padilla pagdating doon sa ano talaga. Ano lang siya, kaya siguro siguro sa medyo talagang kilala at saka medyo ano siya. Pero ang totoo niyan, wala naman siyang maitutulong talaga sa Pilipinas. Kita mo naman ang kanyang yung body language niya, talagang ang ano lang naman niya, pang personal interest lang naman. Pero ang ano ko lang sana na sana itong mga ano na to magbago na ang ihip ng hangin, na sana tamaan sila ng talagang ibig sabihin ipuin ang kanilang mga puso, na sana baguhin na nila ang estilo nila doon, tulad ng mga ano, tulad yan na kila Saldigo na lumipad na papuntang ibang bansa. So sana naman yung mga ganon maibalik yung pera at maipagawa yung flood control, kasi talagang tulad ngayon umuulan naman, ang lakas ng ulan, di ba? So ang tendency nito, babaha na naman yung sa Bulacan, sa Laguna, sa Manila, Quezon City, Pasay, Parañaque, Las Piñas. Talagang aanuhin tayo, babahain at babahain tayo dahil hindi naiayos yung flood control project natin dahil nga sa mga taong ito. Kaya ang ano ko na lang dyan dito sa ano na lang sa Vizcaya family, na isoko nyo na, isurrender nyo na yung pera na kung meron pa man ngayon, at para makagaan-gaan din sa inyong mga ano, na maibigay nyo kung ano dapat yung titira pa na pwede nyong ibalik, dahil naman talaga alam nyo naman kung saan galing yung pera na tinatago nyo at mga nakuha nyo sa flood control project. So alam naman natin na maraming ghost project talaga na nangyari na hindi may paliwanag. Ultimo nga yung si ano yung may-ari ng Wawaw Builders, hindi niya makatingin doon sa nagtatanong sa kanya, hindi niya matingnan sa mata, although alam natin dami lang yun o ginamit lang rin yun yung may-ari ng ano ng Wawaw Builders. Palagay ko dami lang rin yun, pero meron pa rin siyang kasalanan at mananagot pa rin siya sa batas dahil bahagi siya ng corruption. So ang ano ko lang talaga rito na sana maibalik, tulad nung pinakita nga ni Vince Dizon na sa Bulacan na pina-contractor ulit sa mga subcontractor nitong Wow Builders na almost 3 to 4 weeks lang ginagawa. Siguro hinahabol nga nila, na tulad nga sabi ni Vince Dizon, patay na yung project, ghost project na yun, pero pilit pa rin binubuhay. Pero wala na mangyayari pagkagan, huli na ang lahat. Ang pinakaano ko na lang siguro dyan, maparusahan, maibalik yung pera kung ano yung natitira, maibalik yung pera sa taong bayan, sa gobyerno, sa kaban ng bayan, at maparusahan yung mga nagkakasala. Tulad yung district engineer na si Henry Alcantara at yung si Bryce Hernandez na ano niya, pinaka-assistant ng district engineer. Ito lang si ano sapat na para makulong. Ito si Henry Alcantara, yung pag-amin niya na pagkakasino nila, na alam naman nila pagka government ano ka, government servant ka o public service ka, bawal pumasok sa casino. Pero ginagawa nila. Parang ibig sabihin, parang wala talaga silang, hindi sila marunong mahiya at hindi sila kung saan nagawa ko na to, ito na to. Hindi, dapat yung mga ganun talagang bigyan na talaga ng due process para talagang mapanagot na yung mga dapat managot. Para matapos na tulad naman ni ano, nabanggit ko yung kay Sara na sabi niya, one day lang raw masosolve yun. Hindi rin kadali na gano'n. Siyempre hindi naman porgit na ituro ng gano'n pwede mo na kagad ikulong. Meron tayong due process, so kailangan dumaan rin doon sa sistemang yun. Natulad na rin ng inano ni BBM, kailangan sa dumaan rin sa due process. Hindi po pwede na pag naturo na pinpoint natin na yun na ikukulong na natin. Hindi yun. Tulad nga sabi nga ni Claire ano ng ating Yusik Claire na
Hindi pwede na gano'n na pagka na ano na kagad ikukulong, hindi naman 'to yung tokhang na panahon ni Duterte. So, ang ano na lang natin, tulad kayang payo ko na lang kay Sara Duterte, pigilan niya na yung pagkontra ng gobyerno kasi bahagi siya ng gobyerno, vice president siya. Sana naman maisip rin niya yung pinagsasabi niya na ang tinutuligsa niya yung kanyang pinamumunuan rin. Isa siya sa namumuno rin si Sara Duterte. Sana naman magbago ang kanyang isip na sana umano siya kung saan talaga siya lalagay, 'di ba? So ang pinakaano ko na lang talaga mga kaibigan, talagang mabigat talaga ang issue ng corruption dito sa Pilipinas. Lalo na ito ang pinaka-importante na ang kinasasama lang ng loob ko rito itong sa flood control na talagang although matagal na palang inaano yung panahon pa ni Duterte, mayroon na talagang mga ghost project regarding sa flood control pero hindi tinutukan nung nakaraang administrasyon. Ito naman si babae na si Sara Duterte, puro lang naman ngaw pero wala naman na itutulong sa bansa. Sana kung talagang ano siya, gustong tumulong at gusto niya talagang makilala siya ng maayos, dapat umayos din siya. 'Di ba? So sana ang ano natin, ang point ko na lang dito na sana itong ano, matuldo ka na itong mga corruption dito sa ating bansa. Lalo na po itong ano na sana maging maayos, maibalik yung pera sa kaban ng bayan, maparusahan yung mga dapat nagkasala. Yun lang po ang aking magiging reaksyon. Ang reaksyon ko lang talaga, maparusahan, maibalik yung pera sa kaban ng bayan at maiano yung project na sana sa susunod pa ng mga ano regarding sa project sa flood control dapat siguraduhin at dapat i-monitor kasi yung mga nakaposisyon at saka yung mga nakapwesto na sa gobyerno minsan wala nang pakialam, important sa kanila na sumisweldo sila, nakaposisyon sila, kita mo nga pumipirma sila kahit hindi nila nakikita kung tapos na nga yung proyekto o hindi kasi bahagi sila sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan. So sana maintindihan natin ang mga ano na to na sana tayong mga Pilipino, lahat po tayong magkaisa, pumili tayo ng mga taong dapat ilagay sa public servant. Kasi po, bandang huli tayo rin magsisisi. So sana po, ingatan natin na maging ano lahat talagang ano natin, ang ano ko na lang talaga, ang ano ko lang sa talagang sa Panginoon na sana mabago pa natin ang takbo ng Pilipinas. Sayang, napakaano pa naman ng ano ng Pilipinas, isa sa mga country na napakabilis ng pag-angat ng Pilipinas. Na sana naman anuhin natin ito, napahalagahan natin na umunlad tayo. Hindi yung talagang ilang tao lang ang nakikinabang ng pera. Ilang tao lang ang nagpapasasa sa pera. Kaya kahit ano na lang ang binibili nila, kahit hindi naman nila kailangan, binibili pa rin nila kasi hindi nila malaman kung saan nila dadalhin yung mga ninakaw nilang pera. Sana makapag-isip sila na mali ang ginawa nila. Okay? Salamat at sa hanggang dito na lang po tayo. Ito napakalakas po ng ulan. Nag-iiwan ako ng isang magandang umaga sa inyong lahat, sa tao at sa Diyos, ang serbisyo na dapat nating ialay sa bawat nanunungkulan sa gobyerno. Thank you and God bless.